On this video, I'll teach you how to create a dynamic block for your grid line. So yung grid line na ito, pwede mong i-extend yung kanyang tail dito sa baba. Tapos, gagamitan din natin siya ang tinatawag na attribute. Kung saan, madali mo siyang papapalitan ng grid letter or number para i-apply mo sa iyong floor plan. So, let's do it. So, let's start making a grid line. So, type L for line. Then, the first point should be at the origin. Then, upwards, make sure na tayo naka-open ang ortho. Okay, so F8. Type lang natin 1,000. 1,000, so around 1 meter yan. Tapos, enter para matapos yung command. Then, gawa tayo ng circle. So, circle. Tapos, click mo lang dito sa taas, no, sa edge ng ating endpoint. Tapos, gawa tayo ng radius is 350 or yung diameter niya is 700. Ayan. So, select ko itong circle, move ko lang, click ko yung kanyang quadrant. F9 lang. Ayan. Yung quadrant na yan, kukunin ko. Tapos, ilalagay ko dito sa tip ng line. Now, palitan natin yung mga line types ito or by layers, no? So, I hope na meron na kayong layers na grid line na layer. Ito yung name niya. Ayan. Grid bob saka grid line. So, pwede nyong i-screenshot para alam nyo yung mga properties nito. Okay? So, syempre, itong line na ito yung grid line. Okay? So, grid line. Tapos, ito namang circle, siya naman yung grid bob or grid bubble. Okay. So, meron tayong mga major lines for our grid line. Select those. Then, let's make a block out of it. So, as usual, dyn muna, indicating this is a dynamic block. Then, underscore grid line. Okay? So, yan yung name niya. Then, pick point. Big point should be the tip of the line or yung origin. Pwede na din yan. Okay? Tapos, convert to block. Okay, dapat ito yung yung nakalagay. Convert to block. Pag no object selected, select objects lang natin. Yan, piliin natin siyang dalawa. Hindi ko yata napindot kanina. Okay, tapos, dapat scale uniformly. Okay? Laging piliin ito kapag equally distributed yung gusto natin maging size ng object kapag i-scale up or down natin siya. So, check natin yan. Tapos, open in block editor again, since gumagawa tayo sa kanya ng mga parameters. So, okay natin. Ayan. So, papasok na ulit tayo ng block editor. Now, while inside block editor, ayan, lalagyan natin siya ng mga parameters. So, make sure again na naka-open ang inyong authoring palettes. Then, sa parameters tab, gagawa tayo ng linear parameter. So, click natin linear parameter. Select this quadrant, no, ng circle. Tapos, yung tip ng line natin sa baba. Yan. So, parang gumagawa ulit tayo ng dimension. Then, click the distance. Tapos, properties tayo. Yan. Tapos, palitan natin yung distance 1. Lagay natin dito grid line, oops, wrong spelling, grid line length. Okay? So, yung kanyang, yan yung kanyang maging name. Tapos, hindi tulad ng ginawa natin previously sa column, ayan, na midpoint, dito, start point, no? Para pag in-extend natin siya, ito yung mag-extend pababa. Okay? So, okay lang natin yan. Next na gagawin natin is lagyan natin siya ng action. So, action tab. Then, stretch. Click stretch. Sabi dito, select parameter. So, select natin yung grid line length na parameter. Then, yung parameter point, ilagay daw natin. Lagay natin dito sa tip. Ayan. Tapos, specify first corner of stretch frame. Ayan. Ang gusto natin mag-stretch is this portion lang. So, yan ang gagawin natin ng stretch frame. Tapos, select object, yung grid line lang mismo.
Tapos, enter. Ayan. So, meron na tayong action dito. So, ang lalagyan talaga natin action is downward lang. Yung upward, hindi na, no? Kasi ito yung pinaka-terminal ng ating line. So, yung terminal talaga niya is the grid bubble. So, ito lang dapat na mag-extend. Okay? So, check mo natin kung ano itsura niya. So, close block editor, save changes. Click natin yung ginawa natin na grid. Ayan. Ito na yung ating symbol ng stretch na action. So, pag kinlik natin yan, no, dapat pwede mo siyang pahabain na. No, since hindi naman definite lagi yung haba ng mga grid lines, di ba? Ayan. So, balik ko lang to sa kanina. Ayan, sa properties palette, pwede nyo siyang palitan under ng grid line length. Binalik ko lang sa 1,000. Okay? Ayan, meron pa tayong gagawin isa dito. Double click again. Then, enter. Ayan, kasi wala pa tayong pinaka-label niya dito, di ba? Kung ano yung pinaka-grid letter or grade number niya. Lagyan natin siya ng ganon. Typically, ginagawa natin siya ng naka-multiline text, di ba? Yan ang tinuturo natin yung prelims pa. Pero merong annotation na pwedeng ilagay dito para kumbaga medyo automatic yung paglalagay ng mga grade letters and grade lines. So, pakitandaan yung tatawag na attributes. Yan, attributes. Pero, hindi attributes ang kanyang command dito. Ang kanyang command is @def. Yan. Attribute definition. @def. So, enter natin @def. Yan. Papasok dito yung, or lilitaw dito yung dialog box ng attribute definition. So, paano ito gumagana? So, sundan nyo muna ito, no? So, sa tag natin, lagay natin na tag is 10. Yan. Ito yung lilitaw mamaya. Tapos, yung prompt, lagay natin enter grid label here. Ayan. Para kung may gagamit ng blocks ninyo in the future, alam niya kung para saan yung attribute na ito. Tapos, default, lagay lang natin ulit, 10. Ayan. Tapos, text setting, syempre yung favorite natin, middle, center. Ayan. Tapos, text style, 300 Arial narrow. Ayan. So, kung naalala nyo, pinagawa ko kayo ng ganito, text style sa prelims yata, no? Yeah, so, dapat meron kayong ganito na, no? Kung wala, gawa lang kayo sa, text styles, ST for short, para makagawa kayo ng ganitong mga style natin. Ito kasi yung gagamitin natin for this attribute. Yan. No need to, annotative. Yan. Kasi nakablock naman tayo. Rotation, 0 lang kasi nakapantay lang tayo dito sa ating grid. So, kung meron tayo niyan, sa mode naman, lock position lang naman ang kailangan natin dyan. Okay, specify on screen tayo sa insertion point. So, okay natin. Yan. So, insertion point natin should be the center of the circle. Yan. So, pag hindi na mailitaw yung itong O-snap na center, yan, tapat lang ninyo yung itong cursor sa ating circle, lilitaw na yung cross na yan. So, click natin tong center, O-snap, yan, magiging gitna na yung ating pinaka-grid label. Ayan. So, attribute. Click ko itong 10, parang mtext lang din siya, di ba? Ayan. Pero, makikita ninyo yung purpose nito kapag na-close na natin yung block editor, no? So far, okay na tayo dito sa, sa parameters. So, click yung close block editor, save changes. Ayan. So, dito parang wala pa, no? Ayan. Ganito ang gagawin natin. Pwedeng i-delete ko muna to. Sa likod, delete. Tapos, I for insert. Ayan. Type natin, ayan, yung DYN, no? Type natin. Dapat lilitaw yung mga drawing natin, yung dynamic block natin. Sa recent. Ito. Yan. Dynamic grid line. Yan. So, click natin to. Tapos, yan. Makikita na natin yung ginawa natin kanina na attribute. Okay. So, click ko lang anywhere. Yan. Scale factor 1 lang. Enter na yan. Ayan. Pagka-enter ko, ayan, tatanungin ka na kung ano yung attribute na ilalagay mo dyan. So, enter grid label here. Ilagay lang natin dito A. Yan. Tapos, okay. Ayan. So, meron ka ng grid A. Pag kinopy natin to, select, tapos CO for copy, enter, click mo yung isang base point. Pag kinlik mo siya,
at dinouble click mo itong grid na ito, lilitaw na yung kanyang, ayan, attribute editor. Ayan. Tapos pwede mo lang siyang gawing letter B. Ayan. Tapos okay. Ayan. Pagka-copy ka ulit, copy, lagay mo dito, double click, letter C naman siya. So on and so forth. Tapos lahat yan, pwede mong pahabain yung kanyang line. For example, meron ka ng floor plan dito, o pahabain mo lang dito sa baba. Gawin mo siyang length niya, for example, 5 meters. Yan. O, sabay-sabay na siyang mababago. Okay? So, pagka meron na kayo nito, make sure lang na magsisave tayo ng ating template. Again, yung template ninyo is given na during your midterm. So, dapat nakasave na yung itong as DWT. Okay, tapos apply na natin ito sa mga floor plans natin on the next activities.